Ang telepono ni Ginoong Roberto Santiago ay umalingaw sa ika-20 pagkakataon sa loob ng huling 20 minuto. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang device, at ang boses sa kabilang linya ay isang buhawi ng galit sa Mandarin na hindi niya maunawaan. Nagkakagulo ang mga salita, parang nagngangalit na alon, at iilan lamang ang natatanging numero, mga halagang nakakatakot at nagbabanta. Ang kontrata sa mga Chinese investor ay unti-unting bumabagsak sa kanyang harapan at wala siyang sinuman, ni isa man lamang, na makakatulong sa kanya sa sandaling iyon. Ang kanyang opisyal na tagasalin ay nag-resign kinagabihan, sawa na sa imposible nitong schedule at sa stress ng mga negosasyon sa bilyon-bilyong halaga. Ang 3 pang interpreter na kanyang kinontak ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Biyernes na ng hapon, at sa Lunes ng umaga kailangan niyang iharap ang huling kasunduan o mawawalan siya ng 10 bilyong piso. Bago tayo magpatuloy, ibahagi sa comments kung mula sa ang syudad ka nanonood nagbabasa. Enjoy the story. Sa ika-22 palapag ng gusali ng Santiago Global Holdings, humuhuni ang aircon ng artipisyal na lamig na kaiba sa mainit na pakiramdam ng desperasyon. Naglalakad si Roberto pabalik-balik sa kanyang opisina. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italy ay tumutunog sa marmol na travertino. Bawat hakbang ay paalala ng mundong luho na kanyang itinayo at ngayon ay nagbabanta ng gumuho. Ang kanyang assistant na si Marcela, isang 40 taong gulang na babaeng nakasuot ng designer suit at may mapanuri na tingin, ay nakamasid sa kanya mula sa pinto, na may halong kunwari pag-aalala at bahagyang hindi maitagong kasiyahan. Matagal na niyang hinihintay na magkamali si Roberto, na gumawa ng isang malaking pagkakamali upang palitan siya ng lupon ng direktor. Mas mainam kung siya ang ipapalit. Samantala, 27 palapag pababa, sa labi ng gusali, kakapasok lang ni Diana Corpuz, itinutulak ang kanyang delivery cart. Nakasuot siya ng orange na uniforme ng Biliskaya Express, basang-basa ng pawis matapos umakyat baba sa hagdan sa loob ng 8 oras. Mabigat ang kanyang thermal backpack sa kanyang mga balikat, puno ng mga urgent na dokumento at maliliit na pakete na kailangan niyang ihatid bago mag-alas. 6 ng hapon. Siya ay 26 taong gulang, ngunit ang madilim na eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapamukha sa kanya na mas matanda. Ilang linggo na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Ang mga gabi ay ginugugol niya sa pag-aalaga sa kanyang ina na nakikipaglaban sa sakit sa bato na nangangailangan ng dialysis 3 beses sa isang linggo. Ang medical insurance ay sumasakop lamang sa maliit na bahagi ng gastos. At si Diana ay nagtatrabaho sa 3 magkakaibang trabaho upang masuportahan ang kanyang pamilya. Tiningnan ni Diana ang kanyang listahan ng deliveries sa kanyang cellphone na may basag na screen na nabili niya ng segunda mano. Ika-38 palapag. Opisina ni Ginoong Roberto Santiago. Mga urgent na dokumento mula sa isang law firm. Bumuntong hininga siya at naglakad patungo sa mga elevator, dumaan sa tabi ng mga pandekorasyon na fountain at mga kakaibang halaman na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kanyang taunang sahod. Tiningnan siya ng mga security guard ng may halong kawalang interes at paghamak na itinatago ng mga mayayaman para sa kanilang mga lingkod. Sanay na siya rito. Ipinakita niya ang kanyang ID ng delivery rider, pumirma sa logbook ng bisita at naghintay na bigyan siya ng pahintulot na makapasok. Ang elevator ay isang kapsula ng salamin at hindi kinakalawang na asero na tahimik na umaakyat. Ipinapakita sa kanya ang lungsod na nakalatag sa ibaba na parang mapa ng mga ilaw at anino. Tinignan ni Diana ang kanyang refleksyon sa mga salaming pader ng elevator at nakaramdam ng kurot ng hiya. Nakapusod ang kanyang kayumangging buhok, may ilang hibla na nakakawala at nakadikit sa kanyang pawisang noo. Ang kanyang orange na uniforme ay 2 sukat na mas malaki, namana mula sa isang kasamahan na umalis sa trabaho. Ngunit hindi ang damit ang pinakamasakit sa kanya. Ito ay ang tingin ng mga tao sa kanya, na parang hindi siya nakikita, na parang hindi siya umiiral, maliban sa kanyang tungkulin na maghatid ng mga pakete. Ang hindi alam ng sino man sa gusaling iyon, ang hindi alam ng sino man sa kanyang trabaho, ay may taglay si Diana Corpuz na isang talento, nakakaunti lamang sa mundo ang nagtataglay. Nakakaintindi siya ng 6 na wika ng matatas, hindi dahil sa nag-aral siya sa mamahaling paaralan o prestihiyosong unibersidad. Hindi. Natuto si Diana ng mga wika sa pinakaluma at pinakatunay na paraan, sa pangangailangan, sa pakikipaglaban para mabuhay, sa puro at hindi mapapawing kuryosidad. Noong bata pa siya, ang kanyang ina ay nagtrabaho sa mga bahay ng mga banyagang pamilya, naglilinis at nagluluto para sa mga diplomat at negosyante na umiikot sa lungsod.
Sinamahan siya ni Diana pagkatapos ng klase at habang ang kanyang ina ay nagmamop ng sahig at nagpaplansa ng mga kamisa, siya ay umuupo sa mga kusina, nakikinig sa mga pag-uusap sa Ingles, Pranses, Mandarin, Aleman. Mayroon siyang photographic memory na napansin ng kanyang guro sa elementarya, ngunit hindi niya kailanman na-develop dahil walang pera para sa special education. Kaya natuto si Diana mag-isa, nakikinig, nag-uulit, nagsasaulo ng mga pattern at gramatika habang nag-aayos ng maruming damit. Sa high school, habang ang ibang mga kabataan ay lumalabas para mag-party, siya ay nagpupuyat hanggang madaling araw, nanonood ng mga pelikulang may subtitle, nagda-download ng libreng language apps, sumusunod sa mga YouTube channels ng mga guro na nagtuturo mula sa malalayong bansa. Ang Korean ay natutunan niya sa pamamagitan ng pagiging obsession sa mga Asian drama sa isang lalong malungkot na tag-araw. Ang Italian ay dumating nang magtrabaho siya ng 6 na buwan sa isang pizzeria na pinapatakbo ng isang imigrante mula Naples na nagtuturo sa kanya ng mga ekspresyon habang naghuhugas siya ng mga pinggan. Ngunit walang nakakaalam nito. Sa kanyang resume bilang delivery rider, walang espasyo upang ilagay ang fluency sa 6 na wika. Mahalaga lang ay kaya niyang magmaneho ng motorsiklo, magkarga ng 20 kilogram at makapaghatid ng mga pakete sa oras. Huminto ang elevator sa 32 palapag na may mahinang ding na tila napaka-elegante para sa sandali. Bumukas ang mga pinto, inilalantad ang isang pasilyo na may cream carpet, mga dingding na salamin, at kontemporaryong sining na hindi naiintindihan ni Diana, ngunit naiintindihan niyang nagkakahalaga ng malaking halaga. Naglakad siya patungo sa reception kung saan isang sekretarya na may perpektong make-up at gel nails ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa na may bahagyang hindi maitagong paghamak. Kilala na ni Diana ang tinging iyon. Nakita na niya iyon ng libu-libong beses sa libu-libong mukha. Delivery para kay Ginoong Santiago, sabi ni Diana sa neutral at profesional na boses. Ang boses na kanyang pinagbuti upang hindi magmukhang masyadong masunurin o masyadong mapagmataas. Inilahad niya ang sobrang Manila na may mga legal na dokumento na may selyo ng urgent sa pulang letra. Kinuha ito ng sekretarya nang hindi man lang hinahawakan ang mga daliri ni Diana na parang ang paghawak ay makahahawa sa kanya ng kahirapan. Maghintay ka rito, utos ng babae bago nawala sa isang pasilyo. Nakatayo si Diana sa tabi ng reception. Ang kanyang delivery cart ay nakaparada ng bahagya sa isang tabi. Naririnig niya ang malakas na boses na nagmumula sa isang kalapit na opisina. Isa sa mga boses ay malinaw na naiinis, frustrated, halos nasa bingit ng panik. Ito ay isang boses ng lalaki na nagsasalita sa putol-putol na Tagalog na sinusubukang makipag-ugnayan sa isang tao at pagkatapos ay narinig niya ang isa pang boses na distorted dahil sa koneksyon ng loudspeaker. Nagsasalita sa mabilis at galit na Mandarin. Naiintindihan ni Diana ang bawat salita. Sinasabi ng lalaki sa loudspeaker na ito na ang huling pagkakataon na kanyang titiisin ang kawalan ng profesionalismo, na kinansela ang kontrata, na idedemanda sila para sa paglabag sa mga napagkasunduang termino. Ang kanyang likas na ugali ay huwag itong pansinin. Hindi niya problema. Siya ay isang delivery rider lamang. Ngunit may kung anong bagay sa desperadong tono ng isa pang boses ang nagpatumpik-tumpik sa kanya. At pagkatapos, ay may narinig siyang nagpalamig sa kanya. Binanggit ng lalaki sa loudspeaker ang isang ospital para sa mga bata. Binanggit niya ang mga pondo para sa kawanggawa na nakasalalay sa kontratang iyon, mga batang may sakit na nangangailangan ng gamutan. Naalala ni Diana ang kanyang ina, ang walang katapusang oras sa dialysis room, ang mga medical bills na dumarating bawat buwan, na parang sentensya ng kamatayan. Naalala niya ang lahat ng mga bata na naghihintay sa mga ospital na may kaparehong eye bags niya. Nang hindi nag-iisip ng husto, nang hindi binibigyan ng sarili ng oras upang magsisi, naglakad si Diana patungo sa opisina kung saan nanggagaling ang mga boses. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Mula sa pintuan, nakita niya ang isang lalaking nasa 40s, may maitim na buhok na may uban sa sentido, nakasuot ng suit na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kanyang motorsiklo. Hawak ang kanyang ulo, gamit ang 2 kamay, habang nakatingin sa isang telepono na nasa speaker sa kanyang desk. Patuloy na sumisigaw ang boses sa Mandarin at naintindihan ni Diana na binibigyan siya nito ng 60 segundong ultimatum bago tuluyang ibaba ang tawag. Pasensya na po, sabi ni Diana na may nanginginig na boses. Alam na tumatawid siya sa isang hindi nakikitang, ngunit hindi maiiwasang linya.
Biglang napatingin ang lalaki at sa isang segundo ay tila nagalit sa pagkaistorbo. Ngunit mayroon siyang nakita sa tingin nito na kinilala ni Diana. Ito ang parehong tingin na nakita niya sa salamin pagkatapos ng bawat shift sa ospital kasama ang kanyang ina, pagkatapos ng bawat bayarin na hindi niya kayang bayaran. Ito ang tingin ng isang taong tuluyang nawawala. "Kaya ko pong tumulong," sabi ni Diana. Nagsasalita ako ng Mandarin. At bago pa makasagot ang lalaki, bago pa maproseso ng kanyang utak ang ganap na imposibilidad ng sitwasyon, kinuha ni Diana ang telepono at nagsimulang magsalita ng matatas at perpektong Mandarin nang walang anumang bakas ng accent. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanyang bibig na parang isang ilog na matagal nang pinigilan. Ipinakilala niya ang sarili bilang pansamantalang assistant ni Ginoong Santiago. Lubos siyang humingi ng paumanhin para sa pagkalito sa komunikasyon. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng teknikal na problema sa mga naunang tagasalin. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag, magalang, ngunit hindi mapagpakumbaba. Gumamit siya ng mga angkop na formalidad, ang tamang mga idioma na nagpapahiwatig ng edukasyon at paggalang sa kultura ng kausap. Unti-unti niyang naramdaman kung paano bumaba ang tensyon sa kabilang linya. Nakatingin si Roberto Santiago sa kanya na parang nakasaksi ng isang himala. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Ang kanyang berdeng mga mata ay nakatitig sa delivery rider na ito na nakasuot ng orange na uniforme na biglang nailigtas ang tila isang hindi maiiwasang sakuna sa pananalapi. Nagpatuloy si Diana sa pagsasalita. Mabilis na kumukuha ng mga tala sa notepad sa mesa, nililinaw ang mga termino ng kontrata, nagmumungkahi ng bagong petsa para sa video conference para sa huling pagsusuri. Nagsalita siya sa loob ng 15 minuto. At nang sa wakas ay ibinaba niya ang telepono, ang katahimikan sa opisina ay nakakabingi. Huminga ng malalim si Roberto, parang isang taong kakalabas lang sa tubig matapos malunod. "Sino ka?" tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos bulong. At si Diana biglang namalaya ng ginawa niya, ang linyang nilampasan niya ay naramdaman ang pamumula ng kanyang pisngi. "Ako po si Diana Corpus. May ihahatid lang po sana akong mga dokumento. Narinig ko po lang na kailangan nyo ng tulong at nagsasalita po ako ng Mandarin. Kaya naisip ko po unti-unting humina ang kanyang boses. Bigla siyang nakaramdam ng pagiging katawa-tawa, maliit at ganap na wala sa lugar. Ngunit bago pa makasagot si Roberto, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Marcela, ang executive assistant, ay pumasok na may ekspresyon ng takot at galit. "Anong ginagawa ng babaeng ito rito?" mariing tanong niya. "Roberto, ito ay ganap na hindi angkop. Ito ay isang kumpidensyal na pag-uusap sa negosyo at pinayagan mong makarinig ng sensitibong impormasyon ang isang delivery rider." Ang kanyang boses ay matalim na parang kutsilyo at naramdaman ni Diana ang kanyang pag-urong. Kasalukuyan niyang niligtas ang isang 10 bilyong pisong kontrata na hindi mo kayang ayusin, sagot ni Roberto. At may bagong talas sa kanyang boses. Tinignan siya ni Marcela na parang nawala na siya sa katinuan. "Imposible yan. Hindi kayang gumawa ng mahalagang bagay ng babaeng ito. Malamang hindi pa niya naiintindihan kung tungkol saan ang kontrata." At pagkatapos ay humarap siya kay Diana na may malupit na ngiti. "Sabihin mo, mahal, nag-aral ka ba sa anumang prestihiyosong unibersidad? Mayroon ka bang titulo sa International Relations o Finance?" Ang paraan ng pagbigkas ni Marcela ng mahal ay nagpaibig kay Diana na mawala na lang. Ito ay ang tono na ginagamit mo sa isang maliit na bata na gumawa ng isang kaibig-ibig ngunit kalokohan. "Hindi po," sagot ni Diana ng mahina. "Hindi po ako nakatapos ng kolehiyo. Nagtatrabaho po ako bilang delivery rider." At sa mga salitang iyon, sa pag-amin na iyon, naramdaman niya ang bigat ng bawat pangarap na kinailangan niyang talikuran, bawat pagkakataon na hindi niya kailanman nakuha. Tumawa si Marcela, isang malakas at peke na tunog. "Tama, Roberto, kalokohan ito. Hindi mo maaaring pagkatiwalaan ang sinumang walang credentials upang humawak ng mga negosasyon na ganito kalaki. Ilang taon na akong nag-oorganisa ng mga meeting sa mga profesional na tagasalin mula sa mga kilalang ahensya. Bigyan mo ako hanggang bukas at makakahanap tayo ng angkop na tao, isang tao na may kinakailangang kwalifikasyon." Ang kanyang pagbibigay diin sa salitang angkop ay parang sampal, ngunit hindi nakikinig si Roberto. Nakatingin siya sa mga tala na sinulat ni Diana sa blog, mga linyang Mandarin na may salin sa Tagalog. Mga teknikal na termino na isinalin niya ng may kamangha-manghang katumpakan. "Ilang wika ang alam mo?" bigla niyang tanong. Nagulat si Diana. "6 po," sagot niya. "English, Mandarin, Japanese,
Korean, Spanish, at Arabic. Natuto po ako mag-isa. Wala po akong sertipiko o formal na pag-aaral. Nagsalita lang po ako sa iba't ibang tao sa loob ng maraming taon. Namula ang mukha ni Marcela. Wala yang ibig sabihin. Kahit sino pwedeng sabihing nagsasalita sila ng iba't ibang wika. Malamang ilang basic phrases lang ang alam niya. Roberto, kung magtitiwala ka sa babaeng ito at may mangyaring masama, responsibilidad mo yon. Hindi matutuwa ang board of directors kapag nalaman nilang ibinilin mo ang isang multibilyong kontrata sa isang delivery rider. Binigyan niya ng diin ang huling salita na parang ito ay isang nakakahawang sakit. Nanahimik si Roberto ng matagal. Nararamdaman ni Diana ang tingin nito. Sinusuri siya, tinatasa ang mga opsyon, kinakalkula ang mga panganib. Sa wakas, nagsalita siya. Kailangan kong manatili ka. Ang mga Chinese investor ay gusto ng video conference bukas ng alas 9 ng umaga upang suriin ang huling mga termino ng kontrata. Kailangan kitang makasama bilang interpreter. Babayaran kita bilang external consultant. Standard industry rate para sa sabay-sabay na serbisyo ng interpretasyon. Nagulat si Diana. Alam niya kung magkano ang singil ng mga profesional na interpreter para sa ganitong uri ng trabaho. Ito ay mas malaki kaysa sa kinikita niya sa isang buwan ng pagde-deliver. Hindi ka seryoso, singit ni Marcela. Roberto, ito ay isang profesional na pagpapatiwakal. Ano ang iisipin ng board of directors kapag nakita nila ang isang delivery rider na walang formal na edukasyon, na kumakatawan sa kumpanya sa isang internasyonal na negosasyon? Iisipin nilang nabaliw ka. At may punto siya sa isang bagay. Mahalaga ang imahe sa mundong ito. At alam na alam ni Diana kung paano siya titingnan na nakaupo sa isang conference table na napapalibutan ng mga executive na nakasuot ng designer suits. Wala akong pakialam sa iisipin nila, sagot ni Roberto. At may bagong determinasyon sa kanyang boses. Ang tanging mahalaga sa akin ay mailigtas ang kontratang ito. At siya lamang ang nakakakomunika ng epektibo sa kanila sa loob ng huling 24 oras. Marcela, ihanda ang papeles para ikontrata si Binibining Corpus bilang pansamantalang consultant at pagkatapos ay humarap siya kay Diana. Kailangan mong narito bukas ng alas 8:30 upang suriin ang mga dokumento bago ang tawag. Kaya mo ba iyon, Diana? Tumango si Diana. Bagaman ang kanyang isip ay isang buhawi ng magkakasalungat na kaisipan, kailangan niyang tawagan ang kanyang amo sa Biliskaya Express upang sabihin na hindi siya makakapasok bukas. Kailangan niyang ayusin ang schedule ng kanyang ina sa ospital. Kailangan niyang makahanap ng damit na hindi ang orange na uniforme. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang iproseso ang katotohanang biglang nagbago ang kanyang buhay sa loob lamang ng ilang minuto at hindi niya alam kung ito ay para sa ikabubuti o para sa ganap na kapahamakan. Sa gabing iyon, halos hindi natulog si Diana. Nanatili siyang gising sa kanyang maliit na apartment na may isang silid na kanyang ibinabahagi sa kanyang ina. Inaalala sa kanyang isip ang lahat ng alam niya tungkol sa mga internasyonal na kontrata sa negosyo. Hindi ito marami. Nabasa niya ang ilang online na artikulo sa paglipas ng mga taon. Narinig niya ang mga pag-uusap nang magtrabaho siya sa mga bahay ng mayayamang pamilya, ngunit hindi pa siya direkta na nasasangkot sa ganitong uri ng negosasyon. Kinakain siya ng pagdududa na parang asido. Paano kung magkamali siya? Paano kung hindi sapat ang katumpakan ng kanyang pagsasalin? Paano kung tama si Marcela at siya ay isa lamang impostora na walang kinakailangang kwalifikasyon? Natagpuan siya ng kanyang ina, si Aling Elena, na nakaupo sa maliit na mesa ng kusina bandang alas 3 ng madaling araw, napapalibutan ng mga nakaimprentang papel na may mga terminong pinansyal na hinanap niya sa internet. Anak, bakit gising ka pa? Tanong ng babae na may mahinang boses. Siya ay 55 taong gulang, ngunit mukhang 70. Ang katawan ay nasira ng maraming taon ng mabibigat na trabaho at sakit. Ipinaliwanag ni Diana ang nangyari at sa kanyang pagtataka ay ngumiti ang kanyang ina. Alam kong dadalhin ka ng iyong galing sa wika sa isang lugar. Mula pagkabata, nakikinig at natututo ka ng walang kaparis. Huwag mong hayaan ang sinuman na iparamdam sa iyo na mas mababa ka dahil walang papel na nagsasabing matalino ka. Alam mo ang alam mo. At iyon ang mahalaga. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina, bagaman may mabuting intensyon, ay hindi lubusang nakapagpakalma sa pagkabalisa na kumukulo sa kanyang tiyan. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, naligo si Diana at nagsuot ng tanging semi-formal na damit na mayroon siya, isang puting blusa na binili niya sa isang ukay-ukay at itim na pantalon na medyo maluwag sa kanya.
Wala siyang makeup maliban sa isang murang lipstick at ang kanyang sapatos ay pang sports dahil hindi siya kayang bumili ng sapatos na may takong. Tinignan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin ng banyo at bumuntong hininga. Kailangan itong sapat. Dumating siya sa gusali ng Santiago Global Holdings alas 8:15 ng umaga na pawisan ang palad at bumibilis ang tibok ng puso na akala niya ay naririnig ng lahat. Sa pagkakataong ito, nang dumaan siya sa lobby, iba ang tingin sa kanya ng mga security guard. May nagbigay ng impormasyon sa kanila na siya ay darating at binigyan siya ng espesyal na visitor's pass nang walang tingin ng paghamak kahapon. Dinala siyang muli ng elevator sa ika-32 palapag. Ngunit ngayon ay binati siya ng receptionist ng isang profesional ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naghihintay po kayo ni Ginoong Santiago sa Conference Room B, sabi nito. Ang Conference Room B ay isang nakakatakot na espasyo na may mga pader na salamin na nakaharap sa lungsod, isang mesa ng mahogani na tila may 3 metro ang haba at mga upuan na gawa sa balat na malamang ay mas mahal pa kaysa sa buong kasangkapan ng kanyang apartment. Nandoon na si Roberto, sinusuri ang mga dokumento at kasama niya ang 3 pang tao. Isang seryosong abogado na may makakapal na frame ng salamin, isang financial analyst na tila kasing edad ni Diana at patuloy na nagtatype sa kanyang laptop at si Marcela na tumingin sa kanya na may ekspresyon na maaaring magpatigas ng impyerno. Magandang umaga, sabi ni Roberto na tumayo upang batiin siya. Mukha siyang mas pahinga kaysa kahapon. Bagaman may tensyon sa kanyang mga balikat na nanatiling matigas. Ito po si Abogado Ramirez, ang ating corporate lawyer, at si Joven, senior analyst. Kilala mo na si Marcela. Sasama sila sa tawag, ngunit ikaw ang bahala sa lahat ng interpretasyon. Ang mga Chinese investor ay 4 na tao. Si Jinong Wang, na presidente ng consortium, si Ginang Li, financial director, si Ginoong Chen, legal advisor, at si Ginang Sang, na humahawak ng international relations. May tanong ka ba? Nilunok ni Diana ang kanyang laway. Kailangan ko pong suriin ang mga termino ng kontrata upang matiyak na maayos kong maisasalin ang lahat ng teknikal na bokabularyo. Hindi ko po gustong magkaroon ng maling pag-unawa dahil sa paggamit ng maling termino. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Tumango si Roberto at ipinasa sa kanya ang isang nakaimprentang kopya ng kontrata, isang ima-min-puti-true, pahinang dokumento na puno ng mga legal na probisyon at financial projections. Agad na bumuntong hininga si Marcela. Sana marunong kang bumasa ng mga komersyal na kontrata, sabi niya na may matamis na lason. Hindi ito tulad ng pagsasalin ng mga menu sa restaurant. Hindi pinansin ni Diana ang komento at nagsimulang magbasa. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa mga pahina, ang kanyang utak ay nagpoproseso ng impormasyon at automatikong naghahanap ng mga angkop na salin sa Mandarin para sa bawat termino. Mayroong isang probisyon tungkol sa mga karapatan sa intellectual property na nangangailangan ng partikular na salitang shishikuan. May mga termino tungkol sa mergers at acquisitions na isasalin bilang bingo. May mga section tungkol sa corporate responsibility na nangangailangan ng tumpak na bokabularyo upang hindi magtunog na parang inaamin ng kumpanya ang pagkakasala ng maaga. Nagtala si Diana sa kanyang isip, gumagawa ng isang instant glossary sa kanyang ulo. Habang nagbabasa, hindi niya namalayan na tinitingnan siya ni Roberto na may halong kuryosidad at pagkamangha. Ang paraan ng kanyang pagproseso ng dokumento, ang bilis ng paggalaw ng kanyang mga mata, ang paminsan-minsang paggalaw ng kanyang mga labi kapag tahimik siyang bumibigkas ng isang salin upang suriin kung ito ay tama. Mayroong halos supernatural na intensity ang kanyang konsentrasyon. Si Marcela naman ay nakatingin sa kanya na may lalong lumalaking pagkairita na parang ang presensya lamang ni Diana ay isang personal na insulto. Alas 9 ng umaga, bumuhay ang malaking screen sa dingding ng conference room. Ipinapakita ang 4 na seryosong mukha mula sa isang opisina sa Shanghai. Si Jinong Huang, isang lalaking nasa 60s na may puting buhok at matalim na tingin, ang unang nagsalita sa formal na Mandarin. Magandang umaga. Umaasa kami na sa pagkakataong ito ay mas epektibo ang komunikasyon kaysa kahapon. Nawalan na kami ng pasensya sa patuloy na pagkalito at hindi pagkakaunawaan. Agad na isinalin ni Diana ang kanyang malinaw at propesyonal na boses, pinananatili ang tono ng implisitong babala ng mensahe. Nagsimula ang pulong at si Diana ay sumisid sa trabaho ng sabay-sabay na interpretasyon, isang bagay na hindi pa niya formal na ginawa, ngunit natuklasan niyang kaya niyang hawakan ng may kagaanan na ikinagulat niya mismo.
Nang ipaliwanag ni Roberto ang mga benepisyo sa buwis ng kasunduan, isinalin ni Diana hindi lamang ang mga salita, kundi pati na rin ang konteksto ng kultura. Inaayos ang mga ekspresyon upang magkaroon ng kahulugan sa Chinese Business Framework. Nang magtanong si Ginang Li ng mga teknikal na katanungan tungkol sa mga financial projections ng ikatlong quarter, isinalin ni Diana ang mga sagot ni Joven ng may matematikong katumpakan nang hindi nawawala ang anumang numero o porsyento. Ngunit dumating ang isang tensyonadong sandali. Itinuro ni Ginoong Chen, ang legal counsel ng Tsina, ang isang partikular na probisyon sa pahina 27 ng kontrata na ikinababahala niya. Mabilis siyang nagsalita at gumamit ng partikular na legal na bokabularyo na kahit maraming katutubong nagsasalita ng Mandarin ay mahihirapan. Maingat na nakinig si Diana, pinoproseso hindi lamang ang mga salita, kundi pati na rin ang legal na implikasyon sa likod ng mga ito. Ang probisyong ito, isinalin niya, ay tumutukoy na ang anumang pagtatalo ay malulutas sa mga pandaigdigang korte, ngunit hindi nito nililinaw kung anong pambansang batas ang gagamitin sa mga kaso ng kalabuan. Ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa ating consortium dahil maaari tayong mapasailalim sa dayuhang jurisdiksyon ng walang sapat na proteksyon. Kunot noo si Roberto. Hindi iyon isang problema na inaasahan niya. Tumingin siya kay Abogado Ramirez na nagsimulang ipaliwanag ang legal na posisyon ng kumpanya, ngunit ginawa niya ito sa isang Tagalog na puno ng komplikadong terminong legal na magiging mahirap isalin sa paraang magkakaroon ng kahulugan. Maingat na nakinig si Diana at pagkatapos, sa halip na isalin ang salita sa salita, inulit niya ang paliwanag sa Mandarin gamit ang mga analohiya na magiging angkop sa kultura para sa mga Chinese investor. Ipinaliwanag niya na ang layunin ng probisyon ay upang protektahan ang parehong partido, hindi upang paboran ang isa sa isa pa, at iminungkahi niya na magdagdag sila ng isang partikular na talata na maglilinaw na gagamitin ang isang neutral na internasyonal na panel ng arbitrasyon. Maglaro tayo para sa mga nakikinig. Isulat ang salitang kontrata sa mga komento. Tanging ang mga nakarating lamang dito ang makakaintindi. Magpatuloy tayo. Tumango si Ginoong. Huwang ng dahan-dahan. Isinasaalang-alang ang panukala. Pagkatapos ay sumingit si Ginang Sang. Nagsasalita tungkol sa mga alalahanin sa kultura kung paano hahawakan ng kumpanya ni Santiago ang relasyon sa lokal na komunidad sa Tsina kapag nagsimula na ang operasyon. May pagkapino sa kanyang tanong, isang hindi direktang paraan upang tanungin kung rerespetuhin ng kumpanya ang mga kaugalian ng Tsina o susubukan nitong ipataw ang mga pamamaraang kanluranin. Naunawaan ni Diana ang subtext at isinalin ang tanong sa paraan na naintindihan ni Roberto ang tunay na alalahanin sa likod ng mga diplomatikong salita. Nagtagal ang pulong ng 2.5 oras at sa huli, pakiramdam ni Diana ay malapit ng matunaw ang kanyang utak. Nakapagsali na siya ng libu-libong salita. Naidaos niya ang 12-dosenang mga sensitibong sandali sa kultura, nilinaw ang mga hindi pagkakaunawaan at nagmungkahi ng mga solusyon nang tila natutuliro ang dalawang partido. At nang sa wakas ay sinabi ni Ginoong Wang na nasiyahan sila sa mga paglilinaw at magpapatuloy sa paglagda ng kontrata, nakaramdam si Diana ng matinding ginhawa na akala niya ay bibigay ang kanyang mga binti. Namatay ang screen at sa isang sandali ay ganap na katahimikan sa silid. Pagkatapos ay nagsimulang pumalakpak si Roberto at sinundan siya ni Abogado Ramirez at Joven. Iyon ay pambihira, sabi ni Roberto, na may totoong ngiti. Hindi ka lang nagsalin. Nakatulong ka rin sa paglutas ng mga problema na hindi namin alam na mayroon kami. Binibining Corpus, kasalukuyan mong nailigtas ang kontratang ito at, sa totoo lang, marahil ang reputasyon ng buong kumpanya. Tumango si Diana, namumula ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Isang simpleng salamat ang tila hindi sapat, ngunit iyon lamang ang kaya niyang sabihin. Si Marcela, na nanatiling tahimik sa buong pulong, ay nagsalita sa wakas. Well, siguro swerte ka lang ngayon, sabi ni Marcela. Pero Roberto, naniniwala pa rin ako na kailangan nating kumuha ng mga profesional na interpreter na may angkop na credentials para sa mga susunod na negosasyon. Hindi tayo maaaring umasa sa humina ang kanyang boses, ngunit ang paghamak ay hindi maitago. Tiningnan siya ni Roberto ng isang ekspresyon na hindi lubos na maintindihan ni Diana. Bahagi nito ay pagkairita, bahagi ay iba pa. Marcela, kailangan kitang makausap sa opisina ko ngayon. At umalis siya, iniiwan si Diana na mag-isa kasama si Abogado Ramirez at Joven. Tinapik ng abogado ang kanyang balikat. Napakagaling ng iyong ginawa. Seryoso,
Nakatrabaho ko na ang mga profesional na interpreter mula sa mga pinakamahusay na ahensya at wala ni isa ang nakahawak ng sitwasyong iyon nang may ganitong kasanayan. Saan ka ba nagmula? Rhetorical ang tanong, ngunit sumagot pa rin si Diana. Mula po sa lansangan, sa pangangailangan na makaligtas, sa pakikinig at pagkatuto dahil wala nang ibang opsyon. At sa mga salitang iyon ay may katotohanang napakatindi kaya't si Joven, ang batang analyst, na malamang ay lumaki na may mga pribilehiyo at pagkakataon na hindi niya kailanman naranasan, ay nanahimik, pinoproseso ang bigat ng kanyang inamin. Ginugol ni Diana ang natitirang bahagi ng araw sa gusali. Hiniling ni Roberto na manatili siya upang suriin ang iba pang mga dokumento na nauugnay sa mga internasyonal na kontrata na nakabinbin sa kumpanya. Mayroon siyang isang kontrata sa mga French investor na kailangan ng pagsusuri, isa pa sa isang German firm na gustong magtatag ng partnership, at isang pangatlo sa isang Italian group na interesado sa green technology. Nagtrabaho si Diana sa isang maliit na cubicle na pansamantalang ibinigay sa kanya. Nagsasalin at nagtatala. Ang kanyang utak ay gumagana ng napakabilis, ngunit hindi siya nag-iisa. Nararamdaman niya ang mga tingin. Ang mga empleyado sa ICA, 32 palapag, ay dumadaan sa kanyang cubicle at tinitingnan siya ng may kuryosidad. Nagbubulungan sa isa't isa. Sino siya? Saan siya nanggaling? Bakit siya kinontrata ni Roberto? Ang mga chismis ay kumalat na parang apoy at naiisip ni Diana ang mga pag-uusap sa mga break room, ang mga haka-haka kung siya ay isang mahalagang tao na nagkukunwari, kung mayroon siyang koneksyon na walang nakakaalam, o kung nagkataon lang na siya ay sinuwerte. Sa kalagitnaan ng hapon, dumaan si Marcela sa tabi ng kanyang cubicle at huminto. Tinaas ni Diana ang kanyang tingin at nakita ang ekspresyon sa mukha ng babae na nagparamdam sa kanya ng kilabot. Hindi lamang ito antipatya, ito ay isang bagay na mas madilim, mas kalkulado. I-enjoy mo yan habang mayroon ka pa, sabi ni Marcela ng mahina, sapat na malambing upang walang ibang makarinig, dahil hindi yan magtatagal. Emosyonal lang si Roberto ngayon. Nagpapasalamat dahil nailigtas mo ang isang emergency na sitwasyon. Pero sa huli, mauunawaan niya na pagkakamali ang kumuha ng tulad mo. Isang walang pinag-aralan, walang koneksyon, walang klase. Hindi ka nabibilang sa mundong ito at alam nating lahat iyon. Ang mga salita ay parang balisong. Naramdaman ni Diana na may pumutok sa loob niya, hindi dahil sa peke ang mga salita, kundi dahil umalingaw-ngaw ito sa kanyang pinakamalalim na takot. May punto si Marcela. Hindi siya nabibilang sa mundong ito ng mga toreng salamin at mga pagpupulong sa conference room na may malawak na tanawin. Siya ay isang babae mula sa mahihirap na komunidad na nagkaroon ng swerte at ang swerte ay sa kalaunan ay nauubusan. Ngunit naalala niya noon ang sinabi ng kanyang ina sa kanya isang partikular na mahirap na araw nang umiyak si Diana dahil hindi niya kayang bayaran ang tuition sa universidad. Niyakap siya ng kanyang ina at bumulong. Ang klase ay hindi galing sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka o sa anong eskwelahan ka nag-aral. Ang klase ay galing sa kung paano mo tinatrato ang mga tao, sa kung gaano ka nagsisikap na maging mas mahusay bawat araw, sa hindi pagsuko kapag sinasabi ng mundo na hindi ka sapat. At sa sandaling iyon ay nagpasya si Diana na hindi niya hahayaan si Marcela o sino mang iba pa na iparamdam sa kanya na mas mababa siya. Itinaas niya ang tingin at tiningnan ang mga mata ni Marcela. May punto po kayo, sabi ni Diana ng kalmado. Hindi po ako nagmula sa mundo ninyo. Hindi po ako nag-aral sa mga prestihiyosong eskwelahan at wala po akong mahahalagang koneksyon, pero nagsasalita po ako ng 6 na wika na natutunan ko po mag-isa dahil gusto ko po matuto. At ngayon, nailigtas ko po ang isang kontrata na hindi nyo po nasolusyunan gamit ang lahat ng kontak nyo at mga mamahaling ahensya. Kaya marahil po, ang problema ay hindi po ako nabibilang dito. Marahil po, ang problema ay naiinggit kayo sa isang taong kayang gawin ang trabaho nang hindi nangangailangan ng mga titulo na inabot nyo ng maraming taon para makuha. Namula ang mukha ni Marcela at sa isang sandali ay tila sasabog siya, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Isang malamig at kalkuladong ngiti. Matapang na salita. Ngunit ang mga salita ay walang kahulugan sa mundong ito. Ang tanging mahalaga ay ang resulta. At isang bulag na pag-asa ay hindi nagdudulot ng magandang kinabukasan. Titingnan natin kung gaano ka magtatagal. At umalis siya. Ang kanyang takong ay agresibong tumunog sa sahig. Sa gabing iyon, nang sa wakas ay bumalik si Diana sa kanyang apartment,
Siya ay lubusang pagod. Naghihintay ang kanyang ina, nag-aalala. "Kumusta ka?" tanong ni Aling Elena. Humandusay si Diana sa lumang sopa at ikinuwento ang lahat. Mula sa matagumpay na pagpupulong hanggang sa paghaharap kay Marcela, ang pakiramdam na parang naglalakad sa isang kable sa pagitan ng dalawang mundo na hindi kailanman nagtatagpo. Tahimik na nakinig ang kanyang ina at nang matapos si Diana, nagsalita ang matandang babae na may boses na puno ng determinasyon na hindi inaasahan ni Diana. "Kung gayon, patunayan mong inosente ka." "Paano po?" tanong ni Diana na may basag na boses. "Wala po akong resources. Wala po akong koneksyon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula." Kinuha ng kanyang ina ang kanyang mga balikat at pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. "May utak ka, may determinasyon ka, at ang katotohanan ay nasa panig mo. Mas marami yan kaysa sa mayroon ang babaeng iyon. Ngayon, itigil mo na ang pagkaawa sa sarili at simulang mag-isip. Sino ang makikinabang kung ikaw ay mabibigo? Sino ang may access sa iyong account? Sino ang may sapat na kaalaman tungkol sa mga sistema ng kumpanya upang magtanim ng ganoong ebidensya?" Huminga ng malalim si Diana. Tama ang kanyang ina. Ang pag-iyak ay hindi makakapagresolba ng anuman. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang mag-imbestiga. Kailangan niyang makahanap ng patunay na siya ay biktima ng paninira. Sinimulan niyang repasuhin sa isip ang lahat ng alam niya tungkol sa mga computer system ng kumpanya. Hindi siya eksperto sa teknolohiya, ngunit nakinig siya ng ipaliwanag ni Joven kung paano gumagana ang internal network. Bawat email ay may metadata, IP addresses, timestamps. Kung may gumamit ng kanyang account ng walang pahintulot, kailangan itong mag-iwan ng digital trail. Ngunit para ma-access ang impormasyong iyon, kailangan niya ng tulong mula sa isang tao sa loob ng kumpanya, isang taong may access sa mga log ng system. At ang tanging tao na naisip niya na marahil lamang, ay handang tumulong sa kanya ay si Joven. Ang batang analyst ay naging mabait sa kanya. Tinrato siya na parang kapantay sa halip na isang intruder. Ito ay isang panganib, ngunit wala siyang ibang opsyon. Kinaumagahan, maagang gumising si Diana at pumunta sa coffee shop sa ground floor ng gusali ng Santiago Global Holdings. Alam niyang madalas bumili ng kape si Joven doon bandang alas 7:30 bago umakyat sa opisina. Naghihintay siya ng kinakabahan, umiinom ng murang kape na hindi niya kayang bilhin ngunit kailangan bilang palusot para naroon. At pagkatapos ay nakita niya itong pumasok na may laptop backpack at headphones sa kanyang leeg. "Joven," tawag niya, bago pa siya magbago ng isip. Lumingon ito, nagulat na makita siya. "Diana, anong ginagawa mo rito?" Akala ko na hinto ang kanyang boses, naiilang. Lumapit si Diana sa kanya. "Kailangan ko ang tulong mo. Alam kong marahil ay iniisip mong guilty ako sa akusasyon nila sa akin, pero hindi ako. May nagtanim ng mga email na iyon sa account ko at kailangan ko ng access sa system logs para mapatunayan iyon. Pakiusap, ikaw lang ang makakatulong sa akin." Tiningnan siya ni Joven ng matagal at nakita ni Diana ang tunggalian sa kanyang mga mata. Ang pagtulong sa kanya ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kanyang trabaho. "Diana, iyan ay unauthorized access. Kung mahuli ako, mapupunta ako sa parehong problema mo. Hindi ko pwedeng ipanganib ang karir ko. Pasensya na." At nagsimula siyang lumayo, ngunit sinundan siya ni Diana. "Nakita mo akong magtrabaho. Alam mong mahalaga sa akin ang trabahong iyon, na nagsikap ako. Bakit ko gagawing mawala ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng paglalabas ng impormasyon? Hindi ito makatarungan. At alam mo kung ano pa, hindi rin makatarungan na mayroon akong access sa mga dokumento mula sa mga departamento na hindi ko kailanman pinagtrabahuhan. Ang mga email na iyon ay sinadya at ang gumawa niyon ay nag-iwan ng bakas. Kailangan ko lang na may tumingin sa server logs." Huminto si Joven at lumingon. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. "May pag-iisip ngayon at may iba pa. Propesyonal na kuryosidad. Siguro may punto ka. Nagulat din ako na may access ka sa mga files na iyon. Napakahigpit ng sistema ng pahintulot. Pero Diana, kahit gusto kitang tulungan, wala akong pahintulot na i-access ang server logs ng email. Iyan ay domain ng IT department. At direktang nagre-report sila kay Marcela." Humina ang sikmura ni Diana. Siyempre, kontrolado ni Marcela ang departamento ng teknolohiya. Perpekto niyang pinlano ito. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy si Joven. Mas mahina na ang kanyang boses ngayon. "Gayunpaman, may kaibigan ako sa IT. Magka-batch kami. May utang siya sa akin. Hindi ko maipapangako ang anuman, ngunit maaari akong magtanong sa kanya kung may napansin siyang kakaiba sa mga log ng iyong account. Walang opisyal, isang impormal na pagsusuri lamang.
Kung may makita siya, kung gayon maaari tayong magkaroon ng batayan upang humingi ng formal na investigasyon. Nakaramdam si Diana ng isang kislap ng pag-asa. Hindi ito marami, ngunit ito ay isang bagay. Salamat, Joven. Seryoso, hindi mo alam kung gaano kahalaga ito sa akin. Tumango si Joven, mukhang naiilang pa rin. Huwag mo muna akong pasalamatan. At Diana, kung lumabas na ikaw talaga ang nagpadala ng mga email na iyon, ire-report ito ng kaibigan ko. Gusto ko lang na malinaw iyon. Tumango si Diana. Naiintindihan ko, pero hindi ako. At patutunayan iyan ng mga records. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang sa buhay ni Diana. Bumalik siya sa kanyang trabaho bilang delivery rider. Bagaman ang kanyang dating amo ay sumalubong sa kanya ng pagdududa matapos siyang mawala sa loob ng ilang linggo upang magtrabaho sa kumpanya ng Santiago. Binigyan siya ng pinakamahirap na ruta, ang pinakamahabang oras bilang parusa sa kanyang pag-alis. Tinanggap ni Diana ang mga ito ng walang reklamo. Kailangan niya ang pera at kailangan niyang maging abala upang hindi mabaliw. Iniisip kung ano ang matutuklasan ni Joven o hindi matutuklasan. Nagde-deliver siya ng mga pakete sa ilalim ng matinding sikat ng araw, umaakyat sa mga hagdan sa mga gusaling walang elevator, nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa mga masisikip na kalsada, at sa lahat ng oras, ang kanyang isip ay patuloy na nagre-replay ng eksena sa sala ng board. Ang paraan ng ngiti ni Marcela nang iharap niya ang peking ebidensya. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga miyembro ng board na parang basura. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Roberto na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na tila walang magawa upang ipagtanggol siya laban sa tila konklusibong ebidensya. Sa gabi ng 2 araw, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Sumagot siya ng may pag-iingat. Diana, si Joven ito. Kailangan kitang puntahan sa apartment ko. May impormasyon ako. Ang kanyang boses ay tila tensyonado. Apurahan. Naramdaman ni Diana ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Oo, sagot ni Joven. Pero hindi ko ito pwedeng pag-usapan sa telepono. Ipadadala ko sa iyo ang aking address. Pumunta ka agad. Sumakay si Diana ng taxi, isang luho na hindi niya kayang bayaran ngunit makatarungan dahil sa pagmamadali. Ang apartment ni Joven ay nasa isang modernong gusali sa isang mataas na middle class na lugar. Ang uri ng lugar kung saan nakatira ang mga batang propesyonal na may magandang sahod. Nang dumating si Diana, naghihintay si Joven sa lobby. Mukha siyang kinakabahan, patuloy na sumusulyap sa kanyang balikat, na parang may inaasahang susunod sa kanya. Umakyat sila ng tahimik sa kanyang apartment sa 7th palapag. Pagpasok, nilock ni Joven ang pinto at ang mga kurtina ng bintana. Nakaupo sa harap ng kanyang laptop, may isa pang batang lalaki na may makakapal na salamin at nakasuot ng hoodie. Ito si Miguel, sabi ni Joven. Nagtatrabaho siya sa IT department ng Santiago Global Holdings. Miguel, sabihin mo sa kanya ang nahanap mo. Inayos ng binata ang kanyang salamin at tumingin kay Diana na may ekspresyon na bahagi ay kuryosidad, bahagi ay habag. Sinuri ko ang logs ng server ng email ng iyong account, simula ni Miguel, at nakakita ako ng ilang mahahalagang anomalya. Una, ang mga email na sinasabing ipinadala mo na may kumpidensyal na impormasyon ay lahat ipinadala mula sa isang IP address na hindi tugma sa alinman sa mga device na ginamit mo habang nagtatrabaho sa kumpanya. Pangalawa, ang mga email ay ipinadala sa mga oras na hindi ka nasa gusali. Mayroon kaming mga record ng access na nagpapakita kung kailan ka eksaktong pumapasok at lumalabas. At ang mga email na ito ay ipinadala ng alas 3 ng madaling araw sa mga petsa na hindi mo man lang aktibong ginagamit ang iyong access credentials. Naramdaman ni Diana na nakakahinga siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Kaya, mapapatunayan mo na hindi ako? Tumango si Miguel, ngunit seryoso pa rin ang kanyang ekspresyon. Mayroon pa, ang IP address kung saan ipinadala ang mga email na iyon ay pagmamay-ari ng isang computer sa gusali, partikular sa isang computer na nakarehistro sa pangalan ni Marcela del Rosario. Ginamit niya ang sarili niyang computer upang i-access ang iyong account at ipadala ang mga email na iyon. Malamang iniisip na walang sinuman ang magbe-verify ng mga record ng detalyado. Sumingit si Joven. May nakita rin si Miguel na iba pa. Ang mga attachment sa mga email na iyon, ang mga kumpidensyal na dokumento, lahat ay may metadata na nagpapakita kung sino ang orihinal na nag-download sa kanila mula sa internal server. At hulaan mo kung sino, si Marcela, bulong ni Diana. Tama, kumpirma ni Miguel. Dinownload niya ang mga dokumento mula sa iba't ibang departamento
gamit ang sarili niyang credentials bilang administrator. Pagkatapos ay ginamit niya ang iyong compromised na account upang ipadala ang mga ito sa mga external email addresses na malamang ay kinokontrol din niya. Ito ay isang klasikong kaso ng internal sabotage. Ngunit, bakit niya gagawin ang isang napakapanganib na bagay? Tanong ni Diana. Kung matuklasan siya, mawawalan din siya ng trabaho. Nagkatinginan sina Joven at Miguel. Doon mas nagiging interesante ang mga bagay-bagay, sabi ni Joven. Mas nag-imbestiga pa si Miguel. Walang iligal, naghanap lang ng pampublikong impormasyon. Lumabas na si Marcela ay nakikipag-ugnayan sa Global Synergy Innovations, isa sa mga pangunahing kakumpetensya ng Santiago Global Holdings. Mayroong mga pampublikong record ng mga pulong, mga litrato sa mga corporate events. Ang aming teorya ay plano niyang sirain ang iyong reputasyon at magdulot ng kaguluhan sa kumpanya upang pagkatapos ay ialok ang kanyang serbisyo sa kalaban. Bit-bit ang mahalagang impormasyon. Pinroseso ni Diana ang impormasyong ito. Lahat ay nagkaintindihan. Ngayon, nakita ni Marcela si Diana bilang isang banta, isang taong sinisimulan ng pahalagahan ni Roberto at na posibleng makalantad sa mga inefficiencies ni Marcela. Kaya nagpasya siyang alisin si Diana habang sabay na nagnanakaw ng impormasyon para sa kanyang bagong employer. Ito ay isang kinakalkula at malisyosong plano. Kailangan nating dalhin ito kay Roberto, sabi ni Diana. Mabilis na umiling si Mateo. Hindi ganoon kasimple. Kung ipapakita namin na na-access ko ang mga record na ito ng walang opisyal na pahintulot, maaari akong matanggal sa trabaho o kahit pa maharap sa legal na kaso. Kailangan nating makahanap ng paraan upang maipakita ang impormasyong ito sa pamamagitan ng angkop na channel. Sumandal si Joven sa kanyang upuan, nag-iisip. Paano kung formal na humingi ng internal investigation si Diana? May karapatan siyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga akusasyon. Kung magsumite siya ng opisyal na reklamo, obligadong magsagawa ng kumpletong audit ang Human Resources Department kasama na ang pagsusuri ng mga records ng sistema at kapag nagsimula na silang maghanap, makikita nila ang eksaktong nakita ni Miguel. Pinag-isipan ito ni Miguel, maaari itong gumana, ngunit may impluensya si Marcela sa Human Resources. Maaari rin niyang harangan o antalahin ang investigasyon, maliban kung direkta nating dalhin ito sa lupo ng direktor, sabi ni Diana. Bigla, mabilis na nag-iisip ang kanyang isip ngayon. Nagkokonekta ng mga piraso, si Chairman Don Emilio Panganiban, ang presidente ng board, tila tunay na nag-aalala sa seguridad ng kumpanya. Kung magpapakita ako ng paunang ebidensya na nagpapahiwatig na ang tunay na banta sa loob ay si Marcela, hindi niya ito maaaring baliwalain. Responsibilidad niya ito at imbestigahan. Dahan-dahang tumango si Joven. Pero kailangan mong makausap siya. At pagkatapos ng nangyari, duda akong papayag siyang makipagkita sa iyo. Kung gayon pupuntahan ko ang kanyang bahay, sabi ni Diana na may determinasyon na ikinagulat niya mismo. Public information. Ang mga address ng mga executive ay nasa mga corporate records na naka-archive. Pupuntahan ko. Kakatok ako sa kanyang pinto at sisiguraduhin kong makikinig siya sa akin. Tiningnan siya ni Mateo ng may bagong paggalang. Mas matapang ka kaysa sa akala ko, pero kakailanganin mo ng dokumentasyon. Hindi ko maibibigay sa iyo ang logs ng direkta dahil magpapahamak iyon sa akin, pero maaari akong gumawa ng anonymous report na naglalagom ng mga natuklasan nang hindi isinisiwalat kung paano nakuha ang mga ito. Ito ay sapat na upang bigyang katwiran ang isang opisyal na investigasyon. Sa gabing iyon, halos hindi natulog si Diana. Ipinadala sa kanya ni Mateo ang anonymous report sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na serbisyo ng email. Ito ay isang 7 pahinang dokumento na nagdedetalye ng mga hindi pagkakapare-pareho sa mga IP address, mga pagkakaiba sa oras, at ang mga pampublikong koneksyon sa pagitan ni Marcela at ng Global Synergy Innovations. Hindi ito tiyak na legal na ebidensya, ngunit sapat na ito upang magtanim ng makatuwirang pagdududa at humingi ng mas malalim na investigasyon. Kinaumagahan, nagbihis si Diana ng kaparehong puting blusa at itim na pantalon na suot niya sa kanyang unang meeting sa Santiago Global Holdings. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at nakita ang isang naiibang tao mula sa babae na pumasok sa gusaling iyon ilang linggo na ang nakakaraan. May pagmamatigas sa kanyang mga mata, isang determinasyong nahubog sa pagpapahiya at kawalang katarungan. Hindi siya susuko, hindi niya hahayaang manalo si Marcela. Ang bahay ni Chairman Don Emilio ay nasa isang eksklusibong subdivision, isang 2 palapag na mansyon na may perpektong alagang hardin
at isang fountain sa harapan. Naramdaman ni Diana na hindi siya nabibilang doon habang naglalakad sa kalyeng iyon kung saan bawat bahay ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, ngunit huminga siya ng malalim at nag-doorbell. Isang kasambahay ang nagbukas ng pinto at tiningnan siya nang may pagdududa. "Kailangan ko pong makausap si Chairman Don Emilio," sabi ni Diana. "Urgente po ito at tungkol sa Santiago Global Holdings." Sumimangot ang kasambahay. Hindi po siya tumatanggap ng bisita nang walang appointment, ngunit hindi gumalaw si Diana. "Pakiusap, sabihin niyo po kay Chairman Don Emilio na narito si Diana Corpuz at may ebidensya ako na nasa tunay na panganib ang kumpanya dahil sa isang panloob na banta. Sabihin mo sa kanya na kung hindi niya ako pakikinggan ngayon, pagsisisihan niya iyon kapag ginamit ng Global Synergy Innovations ang aming kumpidensyal na impormasyon laban sa amin." Mahaba ang naging paghihintay. Sa huli, bumalik ang kasambahay at nang may ekspresyon ng pagkadismaya ay pinapasok si Diana. Naghihintay si Chairman Don Emilio sa kanyang opisina, isang silid na puno ng libro na may lumang mahogany desk. Tiningnan siya ng lalaki na may halong gulat at pagkairita. "Binibining Corpuz, napakalakas ng loob mo na magpakita rito matapos ang nangyari. Sana ay mahalaga ito." Umupo si Diana sa upuan na inalok niya at inilagay ang nakaimprentang ulat sa mesa. "Mahalaga po. Ako po ay pinagbintangan at mayroon po akong ebidensya." Tahimik na binasa ni Chairman Don Emilio ang ulat. Pinanood ni Diana ang kanyang mukha habang pinoproseso ang impormasyon. Lalo pang kumunot ang kanyang kilay. Ang kanyang ekspresyon ay nagmula sa pagdududa patungo sa tunay na pag-aalala. "Napakaseryoso nito," sabi niya sa wakas. "Kung totoo, nangangahulugan ito na pinagkatiwalaan natin ang isang taong aktibong nagtataksil sa atin, ngunit ang ulat na ito ay anonymous, walang pirma, walang opisyal na selyo. Paano ko malalaman na hindi ito isang bagay na gawa-gawa mo lang para linisin ang iyong pangalan? Dahil maaari niyo po itong kumpirmahin mismo," sagot ni Diana. "Mag-order po kayo ng kumpletong forensic audit ng email systems. Kumuha po kayo ng external cybersecurity firm kung hindi po kayo nagtitiwala sa sarili ninyong IT department. Ang mga records po ay hindi nagsisinungaling. Ang mga IP address, ang mga timestamp, ang metadata ng mga file, lahat ay naroroon. At kung makita nila na mali ako, tatanggapin ko ang anumang legal na kahihinatnan. Ngunit kung makita nila na tama ako, si Marcela ay hindi lamang sumira sa akin. Sinasira niya ang buong kumpanya." Sumandal si Chairman Don Emilio sa kanyang leather chair. Ang kanyang mga daliri ay magkakakabit sa ilalim ng kanyang baba. "Bakit kita paniniwalaan? Hindi kita kilala hanggang 1 buwan na ang nakalipas. Ilang taon nang nasa kumpanya si Marcela. Mayroon siyang walang bahid-dungis na record. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang perpektong traidor," sagot ni Diana. Walang sinumang nagdududa sa kanya. May access siya sa lahat, may tiwala siya ng lahat, at malamang ay matagal na niyang pinaplano ito, naghihintay ng perpektong sandali upang lumipat sa kalaban na may dalang mahalagang impormasyon. Pinag-aralan siya ng matandang lalaki ng matagal. Sa wakas, nagsalita siya. "Mag-order ako ng audit, ngunit ito ay ganap na kumpidensyal. Ako lamang at ang external security firm ang magkakaroon ng access sa mga paunang resulta. Kung ipapakita ng audit na mali ang iyong mga akusasyon, hindi mo lamang mawawalan ng anumang posibilidad na muling makapagtrabaho sa industriyang ito, ngunit haharap ka rin sa mga demanda para sa paninirang puri. Naiintindihan mo ba iyon?" Tumango si Diana. "Naiintindihan ko po at tinatanggap ko po dahil alam ko ang totoo." Ang sumunod na 5 araw ay tortura. Bumalik si Diana sa kanyang routine ng pagde-deliver. Bawat araw ay nagtataka kung ilalabas ng audit ang natuklasan ni Miguel o kung paano nagawa ni Marcela na itago ang kanyang mga bakas ng sapat na maayos. Nagpapadala ng paminsan-minsang mensahe si Joven. Nagtatanong kung may balita, ngunit wala namang maibabalita si Diana. Nakakabingi ang katahimikan at pagkatapos, sa hapon ng 5 araw, nakatanggap siya ng tawag. Ito ay mula sa personal na sekretarya ni Chairman Don Emilio. "Hinihingi ng lupo ng direktor ang iyong presensya bukas ng alas 10 ng umaga sa conference room. Kinakailangan na dumalo ka. Ang boses ay neutral, walang ibinigay na pahiwatig kung ano ang natuklasan nila." Halos hindi natulog si Diana kinagabihan. Ang kanyang isip ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pag-asa at takot. Nang dumating siya sa gusali ng Santiago Global Holdings kinaumagahan, may napansin siyang kakaiba. May 2 dagdag na security guard sa lobby at isang tensyonadong kapaligiran ang bumalot sa lugar.
Mabilis na naglalakad ang mga empleyado, nagbubulungan sa maliliit na grupo. Kinakabahan silang tumingin sa mga elevator. May nangyari. Umakyat si Diana sa huling palapag. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok, na akala niya ay naririnig ng lahat. Puno ang conference room. Pinamunuan ni Chairman Don Emilio ang dulo ng mesa. Naroon si Roberto, mukhang pagod, ngunit may pag-asa. Si Abogado Ramirez at ang iba pang miyembro ng Board of Directors ay nasa kani-kanilang upuan, at sa isang sulok ay may dalawang tao na hindi kilala ni Diana, isang lalaki at isang babae na nakasuot ng maitim na suit at may seryosong ekspresyon na sumisigaw ng mga abogado o investigador. Ang wala roon ay si Marcela. Binibining korpus simula ni Chairman Don Emilio at ang kanyang tono ay ganap na naiiba sa kanilang huling pagtatagpo. May utang kami sa iyo na paumanhin. Ang cybersecurity audit na inutusan namin ay kinumpirma ang bawat isa sa mga alegasyon sa ulat na dinala mo sa amin. Ang mga email ay talagang ipinadala mula sa computer ni Marcela del Rosario gamit ang mga access credentials na iligal niyang nakuha. Bukod pa rito, ipinahayag ng investigasyon ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Siya ay naglalabas ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya sa loob ng nakaraang 6 na buwan, matagal na bago ka magsimulang magtrabaho rito. Tumayo si Roberto at nakita ni Diana ang tunay na emosyon sa kanyang mukha. Diana, hindi ka lang inosente. Niligtas mo kami mula sa isang banta na hindi namin alam na umiiral. Kung hindi ka nagkaroon ng tapang na lumapit at humingi ng investigasyon, magpapatuloy si Marcela sa pagnanakaw ng impormasyon hanggang sa magpasya siyang lumipat sa kalaban, malamang nasisirain ang mga kontrata at relasyon na inabot namin ng maraming taon upang itayo. Ang Ginoong Reyes, ang miyembro ng board na napakabilis maghatol sa kanya, ay naglinis ng kanyang lalamunan. Binibining Corpus, sa ngalan ng board, nag-aalok kami ng aming taos-pusong paumanhin sa pagdududa namin sa iyo. Nagmadali kaming kumilos batay sa ebidensya na tila konklusibo, ngunit hindi namin sinuri ng maayos. Ito ay isang malubhang pagkakamali sa paghatol. Nasaan na po ngayon si Marcela? Tanong ni Diana. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Sumagot ang isa sa mga investigador. Siya ay inaresto ngayong umaga. Nahaharap siya sa mga kaso ng pagnanakaw ng corporate secrets, computer fraud at konspirasyon upang saktan ang kumpanya. Napakalaki ng ebidensya laban sa kanya. Bukod pa rito, ipinaalam na namin sa Global Synergy Innovations ang kanyang paglahok at tinapos na nila ang lahat ng pag-uusap sa kanya. Tapos na ang kanyang karera sa industriyang ito. Tumango si Diana na may matinding ginhawa na halos mahilo siya. Hustisya. Sa wakas, hustisya. Ngunit hindi pa tapos, si Chairman Don Emilio, Binibining Corpus, malawak na pinag-usapan ng lupon ng direktor ang iyong sitwasyon. Kinikilala namin na hindi lamang namin ikaw tinrato ng hindi makatarungan, kundi nawalan din kami ng isang taong may pambihirang kakayahan dahil sa aming sariling kapabayaan. Kaya, nais naming mag-alok sa iyo ng isang bagay. Huminto siya, tinitiyak na nasa kanya ang buong atensyon ni Diana. Nais naming i-alok sa iyo ang posisyon ng Direktor ng International Relations. Ito ay isang executive position na may katumbas na suweldo, kumpletong benepisyo, at ang autoridad na bumuo ng iyong sariling koponan. Ang posisyon na dating hawak ni Marcela, ngunit may mas malawak na saklaw na kinikilala ang kanyang natatanging kasanayan sa wika. Nawalan ng salita si Diana. Direktor, isang executive position, ito ay higit pa sa kanyang pinangarap kahit sa kanyang pinakaambisyosong pantasya. Wala po akong titulo sa kolehiyo, nagawa niyang sabihin. Wala po akong tradisyonal na credentials. Ngumiti si Chairman Don Emilio, at ito ay isang tunay na ngiti. Binibining Corpus, napatunayan mo lang ang isang bagay na hindi maituturo ng anumang titulo. Nagpakita ka ng integridad, tapang, at kakayahang lutasin ang komplikadong problema sa ilalim ng matinding presyon. Mas mahalaga iyan kaysa sa anumang diploma, at bukod pa, bahagi ng iyong kompensasyon ay kasama ang suporta para makumpleto mo ang iyong formal na edukasyon kung nais mo. Babayaran ng kumpanya ang anumang programa sa universidad o profesional na sertipikasyon na gusto mong kunin. Lumapit sa kanya si Roberto. Diana, pakiusap, tanggapin mo. Kailangan namin ng mga taong tulad mo. Mga taong talagang nagmamalasakit na gawin ang tamang trabaho, hindi lang para sa panlabas na anyo. Mga taong hindi sumusuko kapag sinasabi ng mundo na hindi sila nabibilang. Naramdaman ni Diana ang luha na kumakalat sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan, hindi ng sakit. Naisip niya ang kanyang ina, ang mga gabing hindi natutulog. Nag-aalaga sa kanya
ang mga medical bills na dumarami. Naisip niya ang lahat ng mga taon, nagtatrabaho sa maraming trabaho, natututo ng mga wika mag-isa dahil walang ibang opsyon. Naisip niya ang bawat pagkakataon na may nagparamdam sa kanya na mas mababa siya dahil sa kawalan ng tamang credentials o angkop na koneksyon. Tinatanggap ko po, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, ngunit mayroon po akong isang kondisyon. Gusto ko po na suriin ng Departamento ng Human Resources ang kanilang mga patakaran sa pagkuha ng empleyado. Gusto ko po na gumawa ang kumpanya ng mga scholarship program at oportunidad para sa mga talentadong tao na walang access sa tradisyonal na edukasyon. Gusto ko po na ang iba na tulad ko ay magkaroon ng tunay na pagkakataon, hindi lang magagandang salita tungkol sa pagkakaiba-iba at pagiging inklusibo. Tumango si Chairman Don Emilio. Sige, maaari mong pangunahan ang programang iyon mismo kung gusto mo. Ito ay magiging bahagi ng iyong portfolio bilang direktor. Ang sumunod na mga araw ay isang buhawi ng pagbabago. Pumirma si Diana ng mga kontrata. Nakipagkita sa Departamento ng Human Resources, nagsimulang bumuo ng kanyang koponan. Agad na tinanggap ni Joven ang kanyang alok na sumali sa kanyang departamento bilang senior analyst. Kahit si Miguel, matapos ang ilang maselang pag-uusap tungkol sa kung paano protektahan ang kanyang papel sa pagtuklas ng katotohanan, ay nakatanggap ng opisyal na pagkilala at malaking bonus para sa kanyang trabaho. Bagaman sa publiko ay ibinunton ang pagtuklas sa panlabas na audit upang protektahan siya mula sa paghihiganti. Lumipat si Diana kasama ang kanyang ina sa isang mas malaking apartment sa isang mas magandang kapitbahayan, malapit sa isang mahusay na ospital, kung saan si Aling Elena ay makakatanggap ng pinakamahusay na gamutan para sa kanyang kondisyon sa bato. Kumuha siya ng part-time nurse upang tumulong sa pag-aalaga. Bumili siya ng angkop na propesyonal na damit, bagaman hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nanggaling, at maraming araw ay mas gusto pa rin niya ang simple ng isang puting blusa at itim na pantalon kaysa sa mga designer suits na kaya na niyang bilhin ngayon. 3 buwan pagkatapos, si Diana ay nasa kanyang opisina, isang maluwag na silid na may tanawin ng lungsod. Sinusuri ang mga panukala upang palawakin ang operasyon ng kumpanya sa mga merkado ng Asya at Europa. Lumaki na ang kanyang koponan sa 12 tao, isang halo ng mga karanasang propesyonal at mga batang talento na natuklasan niya sa mga hindi inaasahang lugar, mga taong matatalino na kailangan lang ng pagkakataon. Pumasok si Roberto nang hindi kumakatok, isang bagay na regular na niyang ginagawa ngayon dahil nakabuo na sila ng malapit na relasyon sa trabaho batay sa paggalang sa isa't isa. May balita ako, sabi niya na may ngiti. Ang kontrata sa Tsina na nailigtas mo. Lubhang humanga ang mga investor sa ating trabaho, kaya gusto nilang triplehin ang kanilang investment at partikular na hiniling na ikaw ang humawak sa lahat ng mga susunod na negosasyon. Sinabi nila na hindi pa sila nakatrabaho ng sinumang nakakaintindi ng napakalalim sa parehong wika at konteksto ng kultura. Ngumiti si Diana. Ischedule ko ang video conference para sa susunod na linggo. At Roberto, ang scholarship program na iminungkahi ko. Mayroon na tayong unang 20 aplikasyon mula sa mga talentadong kabataan mula sa mahihirap na komunidad. Ang ilan ay nagsasalita ng 3, 4 na wika na natutunan nila mag-isa. Ang iba naman ay may kasanayan sa programming o analysis na nabuo nila dahil sa pangangailangan. Lahat sila ay matatalino at lahat sila ay nararapat sa isang pagkakataon. Tumango si Roberto. Susuriin namin ang bawat aplikasyon ng personal. At pagkatapos ay nagdagdag siya ng mas mahinang salita. Alam mo? Minsan naiisip ko kung anong nangyari kung sa araw na iyon ay hindi mo narinig ang tawag ko sa mga Chinese investor. Kung hinatid mo lang ang pakete at umalis, tiyak na nawala na sana ang kontrata. Ngunit higit pa roon, nawala sana ang pagkakataon na makilala ka, matuto mula sa iyo, at gawing mas mahusay ang mga bagay. Tumingin si Diana sa bintana patungo sa syudad na nakalatag sa ibaba, ang parehong mga kalsada na dati niyang binabaybay sa kanyang motorsiklo ng delivery. Nagdadala ng mga pakete mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Iba ang tanawin mula sa ika-32 palapag, ngunit hindi niya kailanman malilimutan kung paano ito tiningnan mula sa ibaba. Ang perspektibong iyon, ang alaala ng pagpupunyagi at kapakumbabaan ang nagpapanatili sa kanya na nakasentro, ang nagpapahusay sa kanyang trabaho. Hindi lang ito tungkol sa mga wika o mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, ito ay tungkol sa pag-unawa na sa likod ng bawat negosyo ay may mga tao at ang mga taong iyon ay nararapat sa paggalang
anuman ang kanilang pinanggalingan sa gusali. At kaya ang delivery rider, na dating hindi nakikita sa mundo ng negosyo, ay naging isa sa mga pinakamahalagang executive ng kumpanya. Hindi dahil nakalimutan niya kung saan siya nanggaling, kundi dahil hindi niya ito kailanman nakalimutan. Ang kanyang kwento ay naging alamat sa loob ng Santiago Global Holdings, isang paalala na ang talento ay matatagpuan sa mga pinakahindi inaasahang lugar at na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa mga titulo sa universidad o koneksyon sa pamilya, kundi sa kanyang determinasyon, integridad, at ang kanyang kagustuhang bumangon sa bawat pagkakataon na sinusubukan ng mundo na ibagsak sila. Si Diana Corpuz ay dumating upang maghatid ng isang pakete at nagtapos na naghatid ng isang bagay na mas mahalaga, isang aralin tungkol sa tapang, hustisya, at ang kapangyarihan ng pagbabago na nagbibigay sa mga tao ng pagkakataong nararapat sa kanila.